Nagpunta na nga muna ako sa binibilhan namin ng mga gulay at mga manok. Pagkarating ko nga ay agad nang binanatan ni mama ang paghihiwa ng mga sangkap. Inuna niya nga muna ang ampalaya dahil bababad niya ito sa tubig na may asin para mawala yung pait. At ako naman ay agad ko nang hiniwa itong mga manok para naman mahugasan at mabanlawan ng maigi. Kailangan nga din kasing matanggal ang iba pang mga dugo ng manok. Maya-maya nga lang mga ilang minuto pagkatapos ni mama na mababad ang ampalaya ay dinray niya na nga at ito na yung mga gagamitin natin sa panluto. Sinindihan ko na nga muna ang kalan at ilalagay na ang kawali para uminit na kaagad. Naglagay na nga ako dito ng mantika dahil ang una kong igigisa ay yung pang adobo natin. Bali nilagay ko na nga ang sibuyas at bawang ng sabay. Tsaka ako naman isa-isang nilagay ang mga manok para maprito ng bahagya. Tinakpan ko nga lang muna para magpantay ang mga luto at tsaka ako hinalo para yung kabilang side naman din ang maluluto. Naglagay na nga din ako dito ng nor cubes para naman mas maging malasa palalo ang adobo natin. Nilagyan ko na nga din ng paminta at ng dahon ng laurel. Tapos ay sinunod ko na nga itong toyo. Tansyahan lang naman ang paglalagay ko nito. Syempre mas konti ang lulutuin, mas konti lang din ang mga sangkap dahil konti lang din naman kami sa bahay. Nang masipsip na nga ng manok ang toyo ay saka ako nilagyan ng suka pero hindi ko muna siya hinalo ng mga 3 minutes. At ayun nga after 3 minutes ay nilagyan ko na ng sabaw para naman kahit papano ay may pagkain din ng mga aso namin. Pagkasalin ko nga ng adobo sa isang lagayan ay dito na lang din ako nagisa ng para naman sa ampalaya. Meron nga kami ditong giniling na nasa lata kaya naman isasama ko na din. Hindi ko nga din alam kung bakit tamad na tamad akong kumuha ng kutsara kaya ayan nahihirapan akong makuha lahat ng giniling. Ginisa ko nga lang na mabuti hanggang sa tuluyang maluto at madrain yung sabaw ng giniling. Hindi na nga ako naglagay dito ng kahit anong pampalasa dahil ang giniling natin ay may seasoning na siya. Pagkatapos ay maglalagay din naman ako ng oyster sauce kaya medyo maalat-alat na siya at manamis-namis pa. Nakalimutan ko ngang igisa itong kamatis kaya naman isinunod ko na lang. Hinintay ko na lang na tuluyang magisa ang kamatis at medyo lamog na. Yun din kasi yung masarap sa may ginisang gulay, yung kamatis na lamog. Nang okay na nga ang mga aromatics natin ay sinunod ko na nga itong ampalaya. Sabi nga din nila ay huwag daw hahaluin para daw hindi pumait pero hindi naman ako naniniwala doon. Ang ginagawa ko lang ay huwag tatakpan para hindi siya pumait at hindi makulob sa loob. Hindi ko nga naipakita pero naglagay ako ng 1 tablespoon ng oyster sauce at maya-maya nga lang ay luto na yung ampalaya namin at ipapatikim ko na kay mama. Yun lang guys, thank you for watching.